Sa video nito itatalakayin natin ang bagong lineup ng Mitsubishi brand sa Pilipinas. Maraming bago, mababang presyo at low maintenance. Alamin natin kung ano-ano ang mga ito kasama ng mga presyo. Pero bago yun, syempre, kung bago ka pa lamang po dito sa akin channel, baka naman kaibigan po mag-click sa subscribe button pati na ang notification bell para naman update lagi sa mga video na gagawin ko pa. Alright, simulan na natin to! Mitsubishi Mirage Hatchback. Ang small 5-seater hatchback ng Mitsubishi na pang city. Madaling i-park at relatively mababa ang maintenance. Ang hatchback din ang pinakamatipid na sasakyan ng Mitsubishi brand, kaya naman nagugustuhan talaga ito ng mga budget-conscious na buyer. Ang makina nito ay 1.2 liter at may 3-cylinder gasoline dual overhead cam na kayang gumawa ng 76 horsepower at 100 Nm ng torque. May 35 liter na fuel tank capacity at kumukonsumo ng hanggang sa 23 to 25 km per liter. Pagdating sa dimensyon, may haba ito na 3,795 mm at lapad na 1,665 mm. Ang taas nito ay nasa 1,500 mm at may ground clearance size na 160 mm. Ang compact size na yan ay nagbibigay ng maraming pakinabang sa modelong ito na kung saan mas madaling i-park at iikot sa masisikip na kalye o traffic at mas nakakatipid rin sa konsumo ng gasolina. Ang 5-seater na capacity nito ay sapat para sa karaniwang pamilya upang daily commute. May power steering, model na suspension setup na komportable sa city driving. Equipped para sa basic convenience. May power windows depende sa variant. May basic audio connectivity features gaya ng USB and auxiliary Bluetooth depende sa specs para sa entertainment at connectivity. Pagdating naman sa safety features, ang Mirage Hatchback ay may front airbag sa driver at passenger bilang standard sa karamihang variants nito. May basic structural safety rin ang Mirage Hatchback na kung saan ang body ng kotse ay may design para sa impact absorption para sa karaniwang banggaan o crash protection. May mga seat belts para sa lahat ng upuan. May mga basic brake setup gaya ng front disc brake, rear drums na sapat para sa normal traffic o city driving. Habang ang top of the line variant nitong hatchback ay nakakuha ng anti-lock braking system na pangkaragdagang suporta sa braking system. Sa overall, budget friendly at practical, mas mura at mas accessible kumpara sa mas malalaki o mas future-rich na sasakyan, kaya bagay para sa first-time car buyer o budget-conscious buyer. Sa kasalukuyan ay nag-range sa estimated price itong Mitsubishi Hatchback mula 720,000 hanggang 781,000 pesos. Mitsubishi Mirage G4. Ang isang 5-seater subcompact sedan ng brand na ideal para sa mga naghahanap ng mas malaking boot space at mas sedan. Mukhang professional o formal versus hatchback. May engine ito na 1.2 liter at 3-cylinder Maybach gasoline engine at gumagawa rin ng 76 horsepower at 100 Nm ng torque. Ang haba nito ay nasa 4,305 mm at may lapad na 1,670 mm, habang ang taas nito ay nasa 1,515 mm. May turning radius ito na 4.8 meters. Ang mga bagong update sa 2025 Mirage G4 ay ang facelifted, may bagong LED projector headlights at LED taillights sa mid to high-end variant. Mas modern ang itsura ngayon. Meron na rin itong bagong safety features na standard na ngayon sa modelong ito gaya ng Active Stability Control o ASC at Hill Start Assist o HSA sa lahat ng variants nito. Ang connectivity features ng top of the line variant ay nilagyan ng Apple CarPlay at Android Auto. May keyless operation, reverse camera, automatic climate control sa GLS variant nito. Pangkaragdagan pa sa mga safety features nito ang dual airbag, anti-lock braking system at electronic brake force distribution bilang standard na kung saan base safety features para protektado ka maging ang lahat ng mga pasahero. Pagdating naman sa practicality at comfort features ng sedan na ito ay ang pagkakaroon ng malawak na rear trunk storage space na 450 liter, malaking lagayan, swak para sa grocery, bagahe o gamit sa road trip. Para sa top of the line variant na GLS, may keyless operation ito plus push start buttons, remote trunk opener, backup reverse camera at automatic climate control. Dagdag comfort lalo na kung araw-araw mo itong gagamitin. May built-in 7 touchscreen audio system na rin ito na compatible sa Apple CarPlay at Android Auto para sa madaling navigation.
music at communication habang nagdadrive. Ang Mitsubishi Mirage hatchback ay may fuel tank capacity na 42 liters at kumukonsumo ng 22 to 23 km per liter sa highway. Sa kasalukuyan ng presyo nito ay nagkakahalaga mula 793,000 sa pinakamababang variant na sinundan ng GLX CVT variant na nagkakahalaga ng 841,000 at top of the line variant na GLS CVT na nagkakahalaga naman ng 937,000 pesos. Number 3, ang Mitsubishi X-Force. Isa sa pinakabagong sasakyan ng Mitsubishi brand sa Pilipinas na kakalabas lang ay itong X-Force. Ang modelong ito ay ginawa para sa mga taong naghahanap ng SUV feel, yung medyo malaki ang clearance, mas matibay na stance pero hindi overly malaki para sa daily city driving. Kung importante sa iyo ang comfort plus modern convenience, lalo na kung madalas kang biyahe kasama ang pamilya o barkada, ang bagong Mitsubishi X-Force ang dapat mong bilhin. Kasama sa magagandang bagay na meron itong X-Force ay ang bagong safety at driving aids. Sasakyan na may flexibility, pwede para sa araw-araw na commute pero kakayanin din ang occasional road trip o pavement. May 1.5 liter 4-cylinder Mavic engine na ipinare sa CVT type transmission. Itong X-Force ay nilagyan rin ng selectable driving modes gaya ng normal, wet, gravel at mud mode na napaka-useful lalo na sa mga kalsadang may baha, malubak o madulas. May mataas ito na ground clearance na umaabot ng 193mm. Okay para sa mga lubak, baha o uneven terrain. Pagdating sa mga comfort, interior at convenient features, ang 12.3-inch touchscreen infotainment system nito ay naka-smartphone link, compatible sa wireless Apple CarPlay at Android Auto para mas madali ang navigation, calls at music. May premium 8-speaker audio system tuned by Yamaha din itong X-Force. Mas bongga ang sounds experience kapag nasa biyahe. Ang dual zone climate control nito ay nagbibigay rin ng mas komportableng pagsakay. Gamit ang ilang pang mga bagay gaya ng USB ports sa front and rear, maraming storage space, cup holders, cool box sa center console at may dagdag pang comfort lalo na sa mahahabang biyahe. Ang rear seats kasi nito ay may 4x20x40 split folding plus reclining function. Flexible yung space, pwedeng dagdagan ng luggage space o gawing mas komportable ang pagsakay. Pagdating naman sa safety at driver assistant features, itong X-Force ay nakakuha ng active stability control. May active yaw control system rin ito at hill start assist. May anti-lock braking system, electronic brake force distribution at brake assist, plus reverse camera. Importante lalo na sa araw-araw na pagdadrive sa traffic o sa malulubak na kalsada. Sa top of the line variant nito na GT, may advanced driver assist at safety features tulad ng forward collision mitigation, blind spot warning, rear cross traffic alert, auto high beam at adaptive cruise control. Meron din itong rear parking sensor at tire pressure monitoring system. Matibay na safety structure at 5-star rating sa Asian NCAP. Ibig sabihin, itong Mitsubishi X-Force ay pasado sa mga safety procedure lalo na kapag may mga aksidente. Pagdating sa exterior at overall design, itong X-Force ay may SUV style design na may robust look, may LED lights, magandang road presence at may 18-inch alloy wheels plus wide stance na kung saan pinaghalo ang SUV ruggedness at city-friendly compactness. Sa kasalukuyan, ang Mitsubishi X-Force ay nagkakahalaga mula 1,367,000 pesos hanggang 1,581,000 pesos. Ang Mitsubishi Xpander. Isa sa mga tumatak na nameplate ng Mitsubishi brand sa Pilipinas ay itong Xpander. Kasunod ng pagkawala o pag-phase out ng isa sa pinaka-practical na 8-seater car ng Mitsubishi brand, ang Adventure, ang Xpander ay biglang naging matunog bilang mas modernong MPV ay pinalit sa Adventure model. Itong Mitsubishi Xpander ay para sa mga pamilyang Pilipino na naghahanap ng may pangalan at mas mapagkakatiwalaang sasakyan na mas mabilis hanapan ng pyesa at medyo affordable na 7-seater. Pinapagana itong Xpander ng 1.5 liter gasoline engine at kayang umabot sa bilis na 165 to 170 km per hour.
Ang modelong ito ngayon, sa bagong version na kalalabas lang ngayong taon, ay nilagyan ng mas modernong gamit at dagdag na mga makabagong safety features para sa kaligtasan ng mga gagamit. Pinapanatili pa rin ng modelong ito ang pagiging maasahang multipurpose vehicle mula nung una itong inilabas sa Pilipinas noong 2017 hanggang ngayon, na kung saan nakapagtala pa rin sa kasaysayan sa Pilipinas ng pinakamabiling MPV car 7-seater hanggang ngayon. Hindi lang sa quality, performance, durability, fuel efficiency, ang Xpander ay mas mura din na nag-range sa estimated price mula 900,000 hanggang 1.2 million pesos. Mitsubishi Xpander Cross 2025 model. Ang 2025 Mitsubishi Xpander Cross ay na-refresh sa makabagong style. Bukod pa dyan, nagkaroon din itong MPV ng mga panibagong features sa interior at nadagdagan din ang mga safety features. Itong bagong Cross ay kakalabas lamang sa Pilipinas kasabay ng Xpander. Parehong in-update at dinagdagan ng mga makabagong features. Ilan sa mga pagbabago ng Xpander Cross ay ang front-end design, alloy wheel mags, mga ilaw sa front and rear, at ang pagkakaroon nito ngayon ng 360-degree camera view monitor. Isang makabagong camera system na safety features din ng isang sasakyan na kayang kumuha ng isang buong video sa lahat ng direksyon o paligid ng buong sasakyan. Kaya naman sa loob nito, habang ginagamit mo ang 360-degree camera view, ay mamomonitor mo ang buong paligid nito. Kung may masasagi, mababangga, o yung may mga blind spot kang hindi nakikita sa side mirror, maiiwasan mo sa pamamagitan nito. Salamat sa makabagong update ngayon ng brand na kung saan maging ang MPV cars nito ay nilagyan na ng ganitong features. Bukod pa dyan mga kaibigan, sa interior nitong Mitsubishi Xpander Cross ay bago rin ang mga kulay ng seat cover nito. Naka-leather cover pa rin ang mga upuan nito. May heat guard. Mas malaki na rin ang infotainment system ng Mitsubishi Xpander Cross na may sukat na ngayon na 10-inch. Na may kasama pa rin mga wireless connectivity features gaya ng Apple CarPlay at Android Auto, na kung saan pitong tao ang mag-e-enjoy sa lakas at ganda ng presensya sa loob habang ginagamit ang mas maaliwalas at malakas na bagong air conditioning system nito na naka-dual zone climate control system na. At syempre may mga kasama itong USB Type-C and A na charging port system, 12-volt accessories power outlet, mga console pocket, cup and bottle holder para mas lalong maging convenient at komportable. Pagdating sa driver seat, itong Xpander Cross ay nilagyan na rin ng 8-inch LCD display instrument cluster kasama ang magandang multifunctional steering wheel para sa maayos na pagmamaneho at magandang readout ng driver. Nilagyan rin itong bagong Mitsubishi Xpander Cross ng mga bagong safety features gaya ng Active Yaw Control System o AYC. Meron na rin itong Emergency Stop Signal o ESS at mas pinagtibay ang body structure at reinforced body shell para talagang subok at maaasahan sa mga banggaan. Well, hindi lang din naman yun ang purpose ang mga body shell panel nito at ng structure. Ito ay nagbibigay rin ng mas flexible, balance at magandang stability lalo na kung bigla kang mapa-off-road. At syempre, speaking sa off-road, ang Mitsubishi Xpander Cross ay nakakuha rin ng mas mataas na ground clearance size na 225mm. Pero itong Cross ay gumagamit pa rin ng mapagkakatiwalaang makina nito na 1.5 liter natural aspirated engine na naka MIVEC gasoline na kayang gumawa ng 103 horsepower at 141 Nm ng torque at umabot sa bilis na 170 km/h. May fuel tank capacity ito na 45 liters at kumukonsumo lang ng hanggang sa 16 to 22 km/l. Di lang sa mga bago nitong katangian sa external na disenyo at mga features, itong modelo ay mapapakinabangan mo rin pagdating sa katipiran, pang-araw-araw na gamit na siguradong ikaw ay makakasulit. Official na ngayon ibinibenta sa mga merkado at sa dealer branch ng Mitsubishi itong Mitsubishi Xpander Cross na nagkakahalaga sa estimated price mula 1,378,000 pesos hanggang 1,390,000 pesos. Mitsubishi L300. Isa sa pinaka-practical na pang-business utility ay itong Mitsubishi L300. At para sa mga naghahanap ng matibay, maaasahan, maluwag at may katipiran na klase ng van dito sa bansa, itong L300 ang isa sa pinaka-the best na pagpipilian. Ang modelong ito ay matagal nang namamayagpag sa merkado ng Pilipinas at pangunahin sa mga pinipiling sasakyan ng mga taong naghahanap
ng pampamilya, panghanap buhay at pangnegosyo na pinapagana ng kahit papano'y malakas na makina nito. Isang 2.2 liter 4N14 diesel engine, Euro 4 compliance, inline 4 at dual overhead cam, at gumagamit ngayon ng turbo at intercooler para sa dagdag na lakas at maiwasan ang sobrang pag-init ng makina at upang mabawasan ang tsansang mag-overheating, na nagresulta rin ng katipiran nito kumonsumo ng fuel at malakas na power output level. Kaya naman itong Mitsubishi L3 ay may maximum power output na 99 horsepower at 3,500 RPM at maximum torque na 200 Nm sa kada 3,500 RPM. Kaya nitong tumakbo sa bilis na 150 km per hour at bumuhat ng bigat na 1,085 kg. At ang fuel tank capacity nito na 55 liters ay malayo-layo din ang mararating dahil kaya nitong kumonsumo ng hanggang sa 16 km per liter. Ang L300 ay may 14-inch tubeless tires na mas matipid sa maintenance, at pagdating naman sa safety measure, nilagyan itong van ng front ventilated disc at rear drum brake. Para sa malakas at mas makapit na pagpipreno, may 14-inch alloy wheels at maganda rin at pang heavy duty ang mga suspensions nito na gumagamit ng independent wishbone sa front at may kasamang coil spring, habang ang likuran naman ay may semi-elliptic relief spring para kahit heavy load ay kakayanin. Pagdating naman sa interior nito, ang L300 ay may hanggang sa 3 seating capacity na upuan sa harap at may analog gauge cluster. Gumagamit ito ng hard plastic na materyales sa dashboard panel at may steering wheel na may simpleng disenyo pero naka-power steering na. Gumagamit lang din itong van ng manual air conditioning system at may kasamang libangan gaya ng MP3, tuner, auxiliary input, USB charging at may 2 speaker. Pagdating sa mga safety features, meron itong seatbelt sa driver at passenger seat. Nilagyan na rin ito ng side impact beams, engine check warning at matibay din na rugged chassis at body structure nitong Mitsubishi L300 na nagbibigay dito ng pangkaragdagang proteksyon lalo na sa mga banggaan. Itong L300 ngayon ay nagkakahalaga sa Pilipinas mula 830,000 hanggang sa 1 million pesos. New Mitsubishi Destinator ay opisyal lang inilabas sa Pilipinas ngayong buwan. Ang modelong ito ay isa sa mga bagong 7-seater car SUV ng Mitsubishi na may bagong exterior design, mga modern interior tech features at mga bagong safety and security. Bukod sa nangungunang bentahe na Mitsubishi Expander ng brand, hindi rin malabong maging number 1 ang modelong ito kung naghanap ang iba ng mas bago at mas advanced kumpara sa Expander, gaya ng pagkakaroon nito ng mas malaking infotainment screen na 12.3-inch na may smart link at display audio touchscreen na may Apple CarPlay at Android Auto. Bukod pa dyan, nilagyan rin ito ng panoramic sunroof. May malaking bubong na pwedeng itilt o buksan na parang bintana. May 64 color ambient lighting din ito para sa customizable lighting mood sa loob at digital driver display na 8-inch multi-information display para sa magandang readout ng driver. Ang Destinator ay mas advanced din talaga sa ilang mga modelo ng brand dahil sa dami ng mga safety and security features nito. Nilagyan kasi ang modelong ito ng Mitsubishi Motor Safety Sensing o ADAS. Kasama na dito ang adaptive cruise control, forward collision mitigation, blind spot collision warning, rear cross traffic alert, may auto high beam at lead car departure notification. Mga advanced at makabagong safety features na wala pa sa ibang modelo ng brand na magbibigay ng karagdagang safety features sa mga occupants nito. Nilagyan rin ito ng 360-degree multi-around view monitor para sa buong paligid nitong kotse na malaking tulong para sa mga pagpapark at pagpapaatras nito lalo na sa masisikip na parkingan. May 6 na airbags sa interior para sa dagdag na proteksyon ng mga pasahero at may kasamang anti-lock braking system, electronic brake force, brake assist para sa reliable braking. Sinamahan din ito ng electronic stability control plus traction control para sa mas stable na pag-handle sa slide o sa liko o kahit bigla kang mapa-off-road. At katulad ng marami, ang Destinator ay nakakuha rin ng mas mataas na 5-star rating sa Asian NCAP sa ginawang test upang masuri kung gaano ito kaligtas. Gumagamit itong bagong 7-seater ng brand ng makabagong connectivity features na Mitsubishi Connect telematic system na kung saan pwede mo i-connect ang smartphone para i-monitor itong sasakyan o i-lock at i-unlock gamit ang cellphone o di naman kaya i-pre-cool ang cabin o paganahin na kagad ang aircon kahit hindi ka pa nakakasakay dito gamit ang phone. Itong Destinator ay gumagamit rin ng mga driving mode features gaya ng normal, wet,
gravel, mud at tarmac mode para sa iba't ibang gamit at kondisyon ng daanan na tatahakin ito. Nilagyan rin ito ng active view control system para sa mas mahusay na stability at control lalo na sa liku-likong daan. Samantalang ang mga suspensions nito ay gumagamit pa rin ng MacPherson strut at rear torsion beam na may kasamang mataas na ground clearance na 244mm. Pinapagana itong Destinator ng 1.5 liter turbocharged 4-cylinder Mavic engine na nagbibigay ng 163 horsepower at 250 Nm ng torque na ikinabit sa CVT type transmission at mas smooth na acceleration. Kaya naman umaabot sa bilis na 180 ang nagagawa nito at kumonsumo ng 18 to 22 km per liter. Dito sa Pilipinas ay tinatayang magkakahalaga ito mula sa estimated price na 1.3 million pesos hanggang 1.9 million pesos. Mitsubishi Montero Sport 2025 model. Sa mundo ng mga SUV, isang pangalan na agad pumapasok sa isip ng marami, ang Mitsubishi Montero Sport. Sa loob ng maraming taon, pinatunayan na nito ang tibay, performance at ginhawa sa kalsada mula sa araw-araw na biyahe sa lungsod hanggang sa mga long drive sa probinsya. Kaya ngayong 2025, muling nagbalik ang Montero Sport na may bagong sigla. Bitbit nito ang paborito nating matatag na makina, mas agresibong forma at mga makabagong teknolohiya na akma sa modernong pamumuhay. Hindi lang ito basta sasakyan, isa itong kaagapay sa pang-araw-araw na hamon at katuwang sa bawat adventure ng pamilya. Ngayon sa bagong update nito, marami raw talagang magugustuhan mo lalo pat pinanatili pa rin ng Japanese automaker ang pagiging magandang klase nitong modelo mula sa loob at labas. Gaya ng pinagandang front fascia gamit ang updated dynamic shield grille nito, kasama ang redesigned LED headlights at sculpted bumpers ay nagbibigay ng mas matapang at fresh na bagong muka. Bagamat OOTV platform pa rin ang ginamit dito, ay nilagyan pa rin naman ito ng mga modernong teknolohiya gaya ng slim LED biprojector headlamps na may smoke housing at integrated DRLs. Kasama ang ilan pang mga ilaw sa ibaba gaya ng fog lamp clearance at indicator ay nagbibigay ng mas compact na visibility. Ang front bumper nito ay may bagong hugis para sa airflow at mataas na off-road angles. Kasama ang skid plate na may silver at matte black color na klase. Ang side profile din nitong Montero Sport ay wala pang gaanong arte, ngunit may abang para sa flared fairing na ipapakabit mo aftermarket. Bagong itsura rin ng alloy wheels ang ikinabit dito, ngunit nananatili pa rin ang sukat nito sa 18-inch. Nilagyan rin ito ng mga chunky side step boards para sa madaling pagpasok at paglabas sa SUV. Kasama ang functional roof rails na pwedeng paglagyan ng roof tray para sa karagdagang cargo space lalo na kung marami tayong gamit. Ang likurang bahagi naman ng body nito ay makikita pa rin ang iconic na disenyo na teardrop design vertical LED taillights nito na may smoke lenses. Gaya ng harap para sa mas moderno at sporty na disenyo, kasama ang rear bumper na may POX diffuser at metallic skid plate finish. Nagpapalapad ng forma at nagbibigay ng dynamic stance dito. Ang Black Series variant nito ay nilagyan ng mga black undergarnishes sa ilalim ng bumper, front grille mags at roof panel na signature nitong premium variant na Black Series model ng Montero Sport. Matibay na powertrain at malawak na capability yan ang tatak ng Montero Sport. Patuloy na gumagamit ito ng makina na 2.4 liter Mavic turbo engine 4N15 na kayang mag-produce ng 181 horsepower at 430 Nm na torque na ipinares sa alinmang 6-speed manual transmission at 8-speed automatic transmission. Sinamahan pa ito ng advanced features na Super Select 4-wheel drive 2 system at mga off-road modes. Kasama ang rear differential lock ay nagbibigay ng flexibility at tiwala sa anumang terrain. Komportable at napaka-premium ng interior cabin ito, lalo na ang Black Series variant na may digital instrument cluster, heat guard seats, power sunroof at leather upholstery na may diamond stitching. Nilagyan rin ng Black Series kasama ng ilang variant ng multi-view camera, keyless entry, dual zone climate control at 8-inch touchscreen na may Apple CarPlay at Android Auto compatibility. Hindi lang yun, sagana rin itong SUV ng Mitsubishi ng Safety at Advanced Driver Assistance System o ADAS, lalo na ang Black Series nito. Meron itong adaptive cruise control, forward collision mitigation, blind spot warning, rear cross traffic alert at lane change assist. Bukod pa dyan, sinamahan rin ito ng ultrasonic miss acceleration mitigation system, hill start descent at trail stability assist.
kasama ang 360 around view monitor nito. Kung pag-uusapan naman ang top speed na nagagawa nitong Mitsubishi Montero Sport, umaabot sa 180 km ang pinakamabilis na takbo nito. Samantalang ang fuel average nito mula sa 10 km per liter ay umaabot pa sa 14.7 km per liter hanggang 15 km per liter pag sa highway na. Well, magkano nga ba ang presyo ng Mitsubishi Montero Sport sa Pilipinas ngayon? Batay sa official SRP at mga promos, nag-range ito sa estimated price mula 1,568,000 hanggang sa 2,502,000 pesos sa Pilipinas. Mitsubishi Triton mula pa rin sa Japanese brand. 2024 ng official nang ibinenta sa merkado ng Pilipinas ang Mitsubishi Triton. Isa sa mga pinakamalakas na off-roader car ng Mitsubishi brand at isa rin sa pinakamatibay na sasakyan na talaga naman ang pinagmamalaki ng brand, lalo na ngayon sa bagong update nito. Ang Mitsubishi Triton ay inilabas sa 7 klase ng variant na pagpipilian. Mula sa pinakamababang variant nito na may estimated price na 1.1 million pesos na 2.4 GL 4x2 manual transmission at hanggang sa pinaka-top end variant nito na tinatawag na Mitsubishi Triton Athlete, naka 4x4 at automatic transmission na nagkakahalaga naman ng 2 million pesos ngayon. Well, syempre kung pagbabasihan natin ng performance, itong Mitsubishi Triton ay gumagamit lang ng mas maliit na capacity ng makina na 2.4 liter. Mas maliit kumpara sa bagong Toyota Hilux na 2.8 liter. Gumagawa ito ng 201 horsepower at 3,500 RPM at maximum torque na 430 Nm at 2,250 RPM. May mas maliit na engine man ang Mitsubishi Triton ay hindi pa rin ito magpapahuli pagdating sa RPM at torque na kayang umahon sa mga matatarik na kalsada ng hindi hirap at humila ng mabibigat na karga na may timbang na mahigit sa 3,500 kg na kung saan ay halos nakakasabay lang din sa mas malalaking pick-up truck na may 2.5 hanggang sa 2.8 liter ang engine capacity. At isa pa sa maganda sa modelong ito, asin na rin sa mas pinaliit na engine component, ang resulta naman nito ay mas matipid na fuel consumption na mula sa 10 to 12 km per liter na fuel consumption sa city drive hanggang sa highway driving na umaabot mula 15 hanggang sa 18 km per liter. Mas matipid kumpara sa iba na hindi umaabot ng ganito kalayong kilometro sa kada litro. Bukod pa riyan, may malaking fuel tank capacity rin ito na 75 liters, tamang-tama para sa mga long drive, adventure o sa mga daily activity sa loob ng siyudad. At isa rin sa mga matibay na pundasyon ng Mitsubishi Triton na talaga namang hinahangaan noon magpahanggang ngayon ay ang kahusayan nitong umandar sa anumang mahihirap na terrain. May ilang video pa nga mga kaibigan na sinubugang paakyatin ang iba't ibang brand ng pick-up sa isang matarik na daanan at alam nyo ang naging resulta? Ay halos naging kalmado lang ang performance ng pick-up truck ng Mitsubishi sa ginawang test sa mga ahonan sa ganong klaseng matatarik na daanan. Hindi nyo na itatanong, ang Mitsubishi Triton kasi ay gumagamit rin ng matitibay na suspensions gaya ng independent double wishbone na may mga coil spring at mga gas charge na shock absorber na sinusuportahan pa ng mga stabilizer bar at stabilizer linkage anti-roll bar na nagbibigay ng mahusay at stable na cornering at mas magandang wheel articulation sa mga off-road condition. Ginagawa rin itong mas smooth ang bawat biyahe at mas komportable ang pagsakay. At ang mas maganda pa rito ay mas kontrolado ang body roll at mas balanse kahit pa mas mabigat ang mga karga. Pagdating sa exterior, ang Mitsubishi Triton ay may massive front grille design na tinatawag ring beast mode design concept ng brand. At syempre hindi rin nagpahuli ang Mitsubishi Triton sa pagiging rugged looking nito sa pagkakaroon ng mga wheel arch garnish, mga roof rails at rear cabin roll bar para sa mga top of the line variant. Ang makina ng Mitsubishi Triton ngayon ay 4N16 na may kasamang turbocharged system. Noon pa man ang nagpapalakas na ng performance output ng modelong ito ay ang dagdag na lakas na nanggagaling sa turbo system nito. Ang bagong makinang ito ay mas matagal ang maintenance kumpara sa lumang 4N15 engine. Kasi tumatagal ng 10,000 km ang engine oil o higit pa bago papalitan. Itong Mitsubishi Triton Athlete ay may disadvantage naman na dapat prepare ka rin dito. Kasi medyo mahal ang mga langis ng modelong ito at iisang klase lamang ang ginagamit dito. Medyo sensitive ang engine lalo na ang mga computer box at hindi ka rin pwedeng magpalit ng ibang electric spare parts o magdagdag. Kaya kung plano mong bumili nito
ay mas maiging alam mo ang mga bawal at pwede dito. At isa rin sa pinaka nagpapaganda sa interior nito ay ang pagkakaroon ng infotainment o libangan lalo na sa mahahabang biyahe. Nilagyan ito ng freestanding 9-inch infotainment system na detached screen. May Apple CarPlay at Android Auto na rin. Kasama ang mga connectivity gaya ng Bluetooth, FM and AM radio, auxiliary input at may USB input na rin. Kasama ang iba pang mga accessories, power outlet, controls sa mga aircon system at iba pang gamit. Gaya ng climate control system na naka-dual zone. May heater na rin ito at naka-engine start and stop button na rin. Meron din itong wireless charging system na kung saan ilalapag mo na lamang dito ang cellphone mo at magcha-charge na. Bukod pa dyan, sinamahan din ito ng makabagong mga safety features gaya ng anti-lock braking system, brake assist at electronic brake distributor. Mga safety features na tumutulong sa brake para suportahan ng maayos na paggamit nito. Ang ABS na nag-a-unlock sa maigpit na kapit ng brake sa mga biglaang pagpipreno. Binibigyan ka ng sandaling pagkakataon para makaiwas sa mga mababang gamo. Sinamahan din ito ng traction control system at vehicle stability control system na magagamit mo lalo na kung sa mga off-road o malulubak na kalsada mo ito papaandarin. Dahil dito ay may babalanse ng maayos ang pagmamaneho at pagmamanage ng manubela. At itong bagong Mitsubishi Triton mga kaibigan ay hindi rin pinabayaan sa pagkakaroon ng advanced safety features na inilagay dito. Gaya na lamang ng tinatawag na bago ngayon, ang Trailer Stability Assist. Idinisenyo ito upang kontrolin ng bawat gulong ng sasakyan para maisaayos ang bawat pag-ikot nito. Kung halimbawa na lamang may daan natin sa madudulas na klase ng kalsada, yung tipong nagwiwigil sa pag-andar ng mga gulong o nawawala na sa maayos na pagmamaneho ang driver nito. Itong bagong sistema na tinatawag na Trailer Stability Assist ay ginawa para hindi magkaroon ng aksidente sa oras na nagkaroon ng mga ganong klaseng kondisyon. Para sa kabuang presyo mga kaibigan, itong nasa video natin ay nagkakahalaga ng 1,582,000 pesos. Ang Mitsubishi Athlete naman ay nagkakahalaga ng 1.9 million pesos.